Pinagtatawanan ngayon yata sa social media si Senador Bato de la Rosa Dahil sa pag-share niya ng isang AI-generated content tungkol sa impeachment ni BP Inday Sara. Bakit? Ano yan? Itong AI ito, may buhok na siya dito. hindi ko pa nakita Di ba ba? Ako hindi ko pa nakita. Wala ko na. Ano ba yung siner ni Senador Bato? Siguro yung part lang para maintindihan natin kung ano ito. Tingnan natin kung nandyan. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. AI pala yun? AI. At may nakalagay naman na AI generated. So naglabas nun si Senador Bato? Hindi. May ibang mga nag-post niyan. At sinare lang ni Senador Bato. Okay. Kaya pala may panawagan naman si Yusek Claire Castro. Ito naman yung reaksyon ni Yusek Castro tungkol dyan. Pakinggan naman natin. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Ayun. Pero teka lang, ang tinutukoy ba niyo yung sinyero Senador Bato? Ito mismo. Alin doon ang fake news? May fake news bang? Yun nga sinasabi natin. Siguro akala niya, ito ang problema kapag hindi nakakaalam sa AI no? Okay. Akala niya lahat ng AI-generated content ay fake news na kagad. Okay. Una hindi naman ito news. Oo. Meron lang itong dinadramatize na mensahe, di ba? Na bakit nga naman i-single out mo? Pwede ba akong mag-request? Yan, may nakalagay naman na AI generated Hindi, request ko lang. Ulitin nga natin. Kasi yung content, gusto ko lang makita yung content. Di ba AI ito? Yung sinabi nung, yung boses. Direct, pakulit mo nga. Kasi i-assess lang natin. Kung alin yung fake doon. Kung alin yung fake yung sinabi niya. Kasi pwede sabihin natin, fake talaga yung mga tao. Pero yung bang message ay pwede mo bang sabihing fake yun? Na ibig sabihin, wala bang merit yung sinasabi? Pakinggan nga natin. Direct, ulitin lang natin. Sige nga, pakinggan natin ulit. Video. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. Tama naman. Kung pakikinggan mo, tama naman yung mensahe. Walang problema. Wala namang masama doon sa binanggit. Yung itsura nun ng bata kasi siya ay gawang AI. Baka yun ang tinutukoy niya na ang... Pero hindi yung content, ano? Sabihin yung drawing, ano? Mukhang... Ang problema siguro sa post ni Senador Bato, pakita mo nga yung may mga bilog-bilog. May mga bilog. Ay sinabi niya na yung mabuti pa ang mga bata na nakakaindis sa mga pangyayari. Makakinig kayo, mga yelo at komunista. Yun siguro ang problema kasi akala niya totoong bata ito. Baka akala ng Senador Bato. Totoong bata. Ayun. Pero yung sinabi niya kasi, wala akong makitang mali. May punto May punto. Well, maliban na lang kung iba yung paninindigan mo doon sa issue. Hindi diba? Kasi wala ka namang tututulin mo ba yun na kung gusto mong maglinis, edi dapat lahat na isama mo na. Kung gusto mong questionin ang confidential fund, ba't mo isi-single out nga naman yung isa? Ayun. Diba? May punto naman yun diba? Pero ang punto siguro ni Yusek Claire, hindi totoo yung bata ng sasalita. Yun lang. Ayun. Ang problema, Jen,
pagka sinabi mong fake news, dapat yung content di ba? Tama. Yung mensahe. Yung mensahe. Oo. Ang problema, si Yusek Claire Castro ay parang meron na namang pinakawalang peke na impormasyon. Okay. Anong... Ito yung tungkol sa di umano ay pag-amin ni Pangulong Duterte na siya ay gumagawa ng krimen. Matatanong mo last week, okay. nag-file yung abogado niya ng petition for temporary release. O siya ay dadalhin sa isang bansang malapit sa The Hague. Nakalagay kasi doon na sa isang statement na he will not continue to commit crimes. Diba? Sabi niya, umamin yung abogado. Na hindi doon niya... Hindi nagagawa ng krimen. Ibig sabihin, umamin na. Gano'n. So yun ang punto ni Yusek. Ang problema, hindi niya yata nabasa yung Rule 118 at 119 ng ICC Rules of Procedures and Evidence. Okay. Na kung ikaw ay hihingi ng interim release, dapat number 1, may mga kondisyon. Number 1, they are not a flight risk. Okay. Binanggit yun sa statement. Hindi ka flight risk. Okay. Binanggit yun sa unang statement ng abogado. Number 2, they will not obstruct the investigation or proceedings. Okay. And number 3, they will not continue criminal conduct. So hindi niya ipagpapatuloy ang anumang gawaing kriminal. Okay. So kung ikaw ay hihingi ng interim release, babanggitin mo na hindi po ako gagawa ng... Hindi ako flight risk. Hindi ako flight risk. I will not obstruct investigation. And I will not continue criminal conduct dahil ito ay standard procedural language na nakalagay na dun So nung ginamit ng kampo ni Digong... Nung abogado, sinabi niya, naku po, umamin na po. Umamin na rin, hihinto na niya paggawa ng krimen. Ibig sabihin, talaga inamin niya na gumagawa siya ng krimen dati at ngayon, titigil na siya. Nga no. Saan ka naman nakakita ng abogadong ganyan, di ba? Na spokesperson pa ng Malacanang, Jen. Di ba? Di ba ako sa tingin baka kanyang sariling opinion lang yan ata yung punto. Yun nga, ang problema, sarili mga opinion, karay-karay mo yung palasyo ng presidente, di ba? Bagay, nga, no? Ay, naku. Kahit pagtatanungin niyo pa yung ibang abogado, wala nag-file ng interim release, di ba? Kasi ang lahat na sasabihin na, hindi na po ko, hihinto na po ako sa paggawa ng anumang krimen. Ibig sabihin, ang pwede lang mag-file ng interim release ay yung mga aamin sa kasalanan, di ba? Parang ganun ang gusto mo sabihin dito. Nako. O sino, hindi ba fake news yun? Yun ang Kasi tingin ko baka mali lang ang pagkakaintindi. Nino? Mali ang pagkakaunaw. Mas mabuti pa yung AI di ba? At least tama yung sinasabi. Ay, nako. Sayang, inaabot tayo ng oras meron din daw kasi mga senador ng mga bias. Bukas pag-usapan natin yan. Sabi nung isa, hindi, bakit bias lang kami pagka ganito? Yung iba hindi bias. Lahat naman tayo niya may biases. Bias yung kontra kay sa inaakusahan. Isa naman bias dun sa nagpaparatang. Di ba? Pare-pareho kayong dyan. Yan. Taka ang isang senador talaga, may biases talaga yan. Kahit pa ikaw sabi mong senator judges. Di ba? O ba na naging personal na ang banatan ngayon? Magkabilang panig? Sa Kamara at saka ng Senado? Nagkaka-personal na ba dyan? Nagkaka-personal na. Nako. Eto, meron tayong graphics Baka hindi totoong sinabi ito, ha? Baka AI lang ito, ha? Sino nagsabi niyan? Ang nagsabi ay senador. Okay. At ang pinantungkulan ay isang congressman. So, awayan pa rin ng Kamara at Senado ito. Leader pa ata ng Kamara, no? Leader Ang sabi ni Senador Amy Marcos... Naku po, yan. Ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lolong at lalay. Naku po! Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon ayuda sa pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Masakit magsalita ito si Insan, ha? At ang pinatutungkulan niya, Insan, ha? Huwag nating kalimutan na ang middle name po ni Amy ay Romualdez. Romualdez din. Nabanggit niya yan doon sa Independence Day event sa Malaysia. Kasama niya si Vice
President Sara Duterte. Ha? Okay. Kasi pinipilit na siyang magpalit ng apelyido daw ha? Nako. Wala nang kasing apelyido yan kasi tambalos-los yan. Yun ang kanyang tugon. Ganon. May sagot naman ang kampo ni Speaker. Nag-retaliate ang kabila. Oo. Ayun ang sinasabi ko, gera nga. Oo. Nagpakawala rin ng missiles. Oh. Sa pamamagitan ng missile launcher na si Princess Abante. Princess. Missile launcher Alam ko sa Abante, prinsipe, di ba? Prinsipe Abante. Ito pala, prinsesa. Ibong Adarna yun. Ibong Adarna yun. Ayon po kay Princess Abante, ano ba sabi niya? Sabi niya, di bali niya yung tambaluslos. Huwag lang anyang paratangan na kawatan. Aba. Magnanakaw daw sa pera ng taong bayan. Aba. Yun ang mga paratang naman sa kanila. Oo. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing na iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin na matawag na tambaloslos. Yun. Kesa matawag na kawatan. Dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mesot pala ito. Pakinggan na lang natin. Sige nga, baka sabihin tayo lang you're putting words in another words Prinsesa Abante, banat. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Ayun. Pero ang tinira ni Abante, hindi si Aimee Ang tinira niya yung principal. Principal, yung nasa likod ni Aimee. Nasa likod ba, nasa harap? Nasa gilid. Nasa gilid, kasi nasa likod, hindi makikita yun. Oo nga, kasi sabi niya, nasa likod niyo po ako lagi. Ako nasa harap mo. Ganon. So, ang pinuntirya ni Princess ay si BP Inday, ang kanyang pinuntirya, no? Hindi, kasi siya naman ang unang tumawag na tambalos-los. Hindi, pero itong huli kasi nagparatang si Insan Di ba? Wala siyang sagot kay Senadora Aimee. Ako naman, kasi kung sasagutin mo si Senadora Aimee, ang tama sa pamilya din Isang pamilya sila mag-anak nga nila. Diba? Oo nga naman. Well, yan ay isa pang issue pa, bukod sa impeachment, isa pang issue. Ang isa pang issue, nung nakalipas na linggo, na talaga namang mainit din ng bangayan ng magkabilang panig. Ano naman yan? Ito hong hindi naipasa na legislated wage hike. Diba? Yung 200 pesos na wage increase mula sa Kamara at 100 naman sa Senado. Matindi rin po ang palitan ng missile na magkabilang panig dyan. Kasi ang sabi ng Kamara, naku po, sinisiyang Senado di ba? Kasi nag-celebrate na po ang Kamara dito na, ayan, magandang balita. Meron na ho tayong naaprubahan na 200 pesos. Nako, nagpalakaya. Salamat po. Legislated wage hike. Tayuan yung buong plenaryo ng Kamara Yan ang Kamara. Yan, Mabagal pa una yung palakpak Parang pelikula Pabilis ng pabilis, Pabilis ng pabilis Kumbaga sa tayaan ng bata, huling kabitan niya, pasok di ba? Di ba? Ang problema, sabi ng Senado, ayan na naman kayo. Ba't kami sisisihin? Pebrero pa kami, last year pa.
Oo. nagpasa na kami ng 100 pesos. Wage increase. Wage increase. Oo. Tapos ngayon nyo lang ihahabol niya 200. Kung kailan patapos na kami, Oo. at pagkatapos, Wala ng oras. hindi nyo pa pinadala yung papeles, Wala. diniklara nyo lang. Oo. Oo. Tapos sasabihin nyo, may kasalanan. Oo. Meron pang maanghang na salita si si Zingo. Ito, meron tayong shutdown. Sige, pakinggan natin. Kay Senator Cheese. Oo. Sige nga. Sagutan din yan. Palitan din ng missile yan. Senate President Cheese, ano masasabi mo? Government. During my tenure, we had to issue multiple department orders to facilitate efficient processes of right-of-way acquisition. Asa na? Wala. Various high-impact infrastructure projects. Ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto ro nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Tapos bigla ngayon sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung version ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Sabihin mo, paano namin shortchange yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin shortchange. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Sige po, halimbawa pumayag ang Senado 200 pesos, i-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan. Di ba maanghang ang pananalita yan? Kung mga bala yan na nagkasabog-sabog na nga tayo. Oo. Buti na lang salita nga lang. Tatago tayo sa shelter ng mga salita. Kailangan mo na magtago sa yungib niyan. Kailangan dito dyan ng tagapamayapa. Kasi hindi na maganda na palaging ganito. Kasi ang mangyayari nito,
walang mabubuong kompromiso ang Senado at Kamara. Kaya alam mo, ang tawag natin niya Congress, ano? Iisang Kongreso. Although meron tayong Senado at Kamara, pero pag tinawag natin sa kabuuan, Kongreso yan. Isa lang yan, tagagawa ng batas. Yes, ano ha? Pero paano nga ito? Sapagkat sila mismo, ang dalawang kapulungan ay nagbabangayan. Nagkakaroon po ng World War. Nako. Dahil dyan, hinahanap ko yung binasa nating balita sa 100% kayo ng umaga, Nelson, na ang nakalaman doon sa ating balita, direct, ayan, dapat pong pumagitna. Sa madaling salita ay awatin, pigilan ng mismong Pangulo ng ating bansa ang World War o bangayan ng magkabilang panig, Nelson. Kasi kung ako ang Pangulo, pwede ba liga kayo? Gusto niyo bang papulahin ko mga batok ninyong dalawa? Naku po. Ay, ito. Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung balita, ha? Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Senado at Kamara para maresolba ang hindi po pagkakaunawaan ng dalawang kapulungan. Iginiit po ng Pangulo na hindi siya makikialam sa impeachment proceedings laban po kay BP Inday Sara. Yun sa usapin ng impeachment, ha? Ito po'y matapos questionin ang issue ng Philippine Constitution Association of PhilConsa. Ang desisyon po ng Senado na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Iginiit po ni retired Chief Justice Renato Puno na ang desisyon ng Senado ay bumabaliwala sa integridad ng impeachment process. Hindi ito yung ating binasa hindi ito yung balita na ang gusto ng Pangulo ay pumagitna na. Ito'y pangatlong item ata ito na binasa natin. Pero tuloy ko na po, para sa kabatiran ng lahat. Pakihanap niyo yung item, direct yung binasa natin kanina. Hindi ito Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang po ng Pangulo ang pananaw ng mga legal expert may kinalaman po dito sa impeachment. Yun nga po yung pagkakasakatuparan ng demokratikong proseso. Ang tunay na kalaban ng kalayaan ay ang kawalang interes. Kaya umaasa daw po ang Pangulo sa kabila ng tensyon ay pananatilihin po ng Kongreso ang institutional integrity. Ayan. Meron pang isang balita. Pero anyway, ang ating ilatag na lamang natin, Nelson, ang ating magiging Vox Populi, habang hinahanap natin yung balitang akma tungkol sa ating pinag-uusapan, ito po ang ating tanong. Ang tanong natin ay ganito. Opo, ito na po ang ating tanong. Tama bang pumagitna na si Pangulong Bongbong Marcos sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Ulitin ko po, tama bang pumagitna na si PBBM sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Kung ang sagot nyo po ay opo, tama, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay bayanan nila yan, matatapos na di ba, Nelson? Ilang araw na lang tapos na yan sa tingin ko, kung nagkaroon na ng bagong komposisyon, baka hindi na sila magbabangayan. Tsaka yung pinag-aawayan naman nila, maliban sa impeachment, wala na rin Wala na, wala na magagawa. Wala na, tapos na lahat ng yan B, hindi na po yan, dapat, huwag na siya pumagitna dyan. Ayan. Tsaka yung separation na pa na yan, separation of power. Wag na niya, baka sabihin pa ng ibang tao, nakikialam ang Pangulo.